Okay. Galing po ito kay Stephen Palma. Boss, question ko lang po. 16 years old po ako na nabuntis ko po yung 14 years old ko kasintahan. Pero nasa networking po ako ngayon at nagagalit po yung girlfriend ko dahil wala po akong naibibigay na pera. Tama po ba yung landas na tinahak ko o kailangan ko nang umalis dito at maghanap ng ibang trabaho? Mali. Diretso yung kita mali. Hindi madaling kumita sa networking. 16 years old ka pa, you don't have enough credibility para makapag-imbita ng maraming tao dyan sa networking. Ang worst niya na hindi mo gugustuhin, na biktima ka na nga ng networking, makabiktima ka pa ng iba pa. Lahat kayo, isang imbuduro, nagbibigay kayo ng pera doon sa putang ina kung sino man yung may-ari ng kumpanya. Hindi mo gugustuhin yun. Nasa maling industriya ka, una muna maghanap buhay ka muna. Yung totoong hanap buhay, yung totoong trabaho na sumisweldo ka. Hindi ang putang ina puro payaman. Isang taong ka na, payaman ka pa rin, napakatagal mo na dyan. Hindi mo alam kung gaano karami kilala kong mga networker. Personal na kaibigan ko, lahat sila hanggang ngayon, payaman pa rin. Ni kotse, hindi maka-afford. Na-afford lang nila pamasahe, pangkain, yun lang ang afford nila. Habang hawak-hawak nila yung pangarap nilang payaman na inilagay sa kanila ng kung sino man yung mentor o upline nila na nagsisinungaling din naman sa kanila kasi yung upline nila hindi rin kumikita ng maayos sa networking. Napakaraming payaman dyan sa networking na yan. Punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng payaman. Lahat na lang kayo puro payaman. Tapos tignan mo, nangyayari dyan, swept out. Karamihan dyan sa mga networkers, swept out eh. Alam mo, kung totoo yung payaman na yan, sana sobrang dami na nila sa social media ang yumaman talaga. Gagarampot lang eh. Sino-sino lang ba yung makakakilala nyo yumaman dyan sa networking? Konti lang. Hindi naman masyadong marami eh. Wala pa kaya yatang 20 katao. Ilan? Sila Gascon, di ba? MJ Lopez, si Joseph Lim. At saka yung konti pang mga taong wala pang 20. Wala pang 20 eh. Konti lang naman sila eh. Kung sana, sobrang dami na palang yumaman dyan sa industriya na yan, sana halos lahat yan, public speaker na rin. Isipin mo sobrang dami mo ng pera. Ang tagal-tagal mo na sa networking. Diba? Ang yumayaman dyan, diretsahan lang, yung mga may-ari. Yung mga networker, karamihan dyan, binibihisan lang. Malapit ka sa management, nakadikit ka, marami kang downline. Oo, kikita ka. Pero yung sports car, tangina nakapangalan sa kumpanya, tignan nyo yung mga apply ninyo. Tignan nyo yung ORCR. Check nyo ORCR kasi. Huwag kayong uto-uto. Pinakita lang sa inyo susi, kala nyo kagad kanila. Binamaneho lang yun, kala nyo kanila. Check nyo ORCR, doon magkakaintindihan niya kung kanila ba talaga yan. Kanino ba talaga yung mga putang inang mga sports car na yan? Payaman. Tignan nyo ORCR, tignan nyo ko ipakita sa inyo. Kung magkaroon man ng sports car yung mga yan, check nyo rin, baka may sariling negosyo yan, tapos kinikredit lang nila sa networking. O baka kay mommy and daddy galing. Check nyo rin, syempre. Alam mo, diretsahan lang tayo, lalo na 16 years old ka, mauuto ka talaga yung mga power, payaman na yan. Mas maigi pa, eto diretso, magtrabaho ka, sumweldo ka, pag dumami yung pera mo, ikaw na magtayo ng sarili mo networking. Yun talaga, uusad ka talaga dun. Kasi yung mga may-ari niyan, diretsahan lang tayo, yung mga may-ari niyan networking, hindi naman mga networker yan eh. Mga supplier yan eh. Sila nagsusupply doon sa networking. Pero hindi sila networker. Pwede mo sabihin, yung iba sa kanila nag-i-invite. Pero hindi yun ang primary means of income nila. A and B, primary means of income ng may-ari. A and B, strong leg, yun ang primary means of income ng may-ari. Hindi. Yung mismong produkto nila, yun mismo, yung pinagkakakitaan nila. Binebenta ng package doon sa A and B. Tamo? Magkano ang package? 15,000, 18,000, 13,000. O kung magkano man yan. Tangin na manufacturing cost, kadalasan 2, 3, 5,000 lang. Tapos ipapasa kayo doon sa A and B. Casino, ang laki. Tapos kukomisyonan ka lang kapag ka nag-pair. Pero pag walang pairing, tangin na, gabarya-barya lang bigay sa'yo dyan. Buti kung bigyan ka ng bultong commission talaga dyan. Diretsahan lang naman tayo eh, diba? Diretsahan lang tayo. Wala naman nagsasalita ng ganyan sa inyo sa internet eh. Wala naman nagsasalita ng ganyan sa inyo sa internet. Ako, diretso lang. Sinasabi ko lang sa inyo, diretso lang ako. Diba? Ngayon, eto rin diretsahan. Eto, kung ako yung nasa sitwasyon na katulad mo, okay yung payaman, okay yung training. Pero magtrabaho ka ng totoong trabaho habang sinasabay mo yung networking, kung yan talaga trip mo. Pero kung yan lang magiging primary means of income mo, tangina, magugutom ang pamilya mo dyan, brad. Diretsahan lang tayo, magugutom talaga pamilya mo dyan. Lalo na may anak ka na, 14 anyos pa yung misis mo, mahirapan magtrabaho ngayon yun. Wala ka ngayon choice, child labor ang labas mo. Wala kang choice. O aasa kayo sa magulang nyo.
Yan nga pa yung nagtataka ako sa networking eh. Payaman, tinatanggap nyo pera ng 16 anyos. Kaya nandidiri sa sarili nyo, payaman. Oo, katulad nyo, no? 16 anyos. Imagine mo kung gaano karaming 16 anyos o kinukumbinsin yung wag nang mag-aral. Yung pan-tuition fee, ilagay na lang dyan. Kakadiri. Alam mo, isang malaking industriya ng panloloko yan eh. Sabihin, hindi naman ikaw lahat. Oo nga, hindi nga lahat. Pero alam nyo namang majority dyan. Meron ka ba statistics? Wala. Pero pakinggan nyo yung pagsasalita ng mga impacto. Huwag tayo mag-uululan. Tangan, tatagal na nating buhay eh. Alam nyo na nga nakakadiri sa Pilipinas yung tunog pag networker ka. Alam nyo na yan. Alam nyo nakakadiri sa Pilipinas pag tunog networker ka. Tignan mo, napakaraming tunog networker. Kahit di naman networker sa social media, asa na sila ngayon? Di ba lumagapak ang mga karera? Tunog networker kasi. Sobra absurd eh. Over-promising, under-delivering. O, gago. Di ba? Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing. Tignan mo, maikumpara ko lang sarili ko ron sa mga ganun ha. Tignan mo, ako nga mismo, nagne-negosyo rito sa kalsada. Hindi ko naman pinapangakong sobrang sarap nito eh. Diba? Hindi ko pinapangako sa inyong sobrang sarap nito. Pero ito pinapangako ko sa inyo, masarap. Bakit? Panlasa ko yung ginagamit ko eh. Diba? Pero to each his own. Hindi pare-parehas ang panlasa ng bawat tao. May magsasabi dyan talaga hindi masarap. Pero hindi ko sinasabing, tangina nyo, sobrang sarap nito, sobrang tindi. Yaman ka pag tumikim ka. Absurd yung mga putang inang pangako ng mga gago eh. Diretsahan lang tayo. Alam mo yung binibili nyo naman dyan, hindi naman talaga produkto eh. Oo, baka bumili kayo ng produkto. Pag nagandahan kayo sa produkto, pero ang karamihan sa pumapasok sa mga networking, hindi naman talaga produkto yung binibili. Binibili dyan pangako eh. Yung pangakong yayaman ka, hindi naman totoo. Tangina, diretsahan lang tayo. Next question. Tanong po ito ni Joanne Robelios Diamante. Good morning, sir. Tanong lang po, paano po nagmula sa lahi ni Abraham si Jesus? Kasi di ba Birhen si Maria na magdalang tao? Hindi siya nagmula sa lahi ni Abraham. Sinasapantaha. Kaya tignan mo, Kapitulo 3 ni Lucas, sinasapantaha. Ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Kung babasahin nyo lang eh, di ba? Ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Hindi naman siya galing kay Hindi siya galing kay Jose. Sinasapantaha. Yun ang nasa isip ng mga tao. Galing siya kay Jose. Ang tatay niya si Jose. Pero hindi talaga siya galing kay Jose. Yun ang sagot ko ron. Tanong po ni Dibo, papugian daw sabi ni Bugoy. Sige na, pogi ka na lang. Ikaw na lang. Sige, oras lang. Hindi naman yun yung pinaglalaban ko. Hindi naman ako nagipaglaban ng papogian eh. Diba? Kailan ko sinabing pogi ako? May itsu-itsura ako. Pero hindi, tangina, sa bagay, in comparison sa kanya, mas makinis yung mukha ko. Ako. Mas, may buhok ako. Wala akong tattoo. At saka yung haratsada ng mukha ko. See? Pero mas makinis talaga yung mukha ko sa kanya. Sorry. Mas maputi ka sa kanya. Mas maputi rin ako. Sa Pilipinas, pagka maputi ka, pogi, maganda eh. Kaya kami nagsabi, hindi naman ikaw maganda, maputi lang. Bakit? Kasi, tinitignan kasi na maganda sa Pilipinas yung maputi. Kasi ang normal sa atin dito, kayo monkey. Yeah. Sa Amerika naman, tinitignan yung maputi, pangit. Ang maganda naman sa kanila, kayo monkey. Bala kayo. Kuya, ang balawin trip nyo. Next question. Tanong po ni Yokai, what if bumalik yung greatest love mo? Wala na, malabo na yun. At saka alam mo ang pag-ibig ang puso na tuturuan. Yung greatest love na sinasabi ninyo, hindi na yan yung pareha sa tao na yun. Bakit sir? Iba na yung mga gusto niyan. Iba na yung trip niyan. Iba na pati ugali niyan kumpara nung dating nakilala mo kung sino man siya, di ba? Bla bla, etc. Hindi na yan yung dating kilala ninyo. Sobrang daming nagbabago sa tao. Imagine mo, puta sa akin lang, 'di ba? 6 na araw lang nakakaraan, naninigarilyo ako, chain smoker pa ako eh. Ngayon, 6 na araw nakalipas, di na ako naninigarilyo. Ganun. 'Di ba? Ang daming pwedeng magbago sa tao. Yung greatest love, baka naikakabit mo lang kasi yung mukha, akala mo siya pa rin yun. Pero paglipas ng panahon, nag-iiba mga tao. Nagbabago yung mga trip natin, nagbabago yung mga gusto natin. At saka ikaw rin, baka ikaw iba ka na rin eh, 'di ba? So, sa akin, ano naman kung bumalik? Hindi naman ako interesado na rin eh. May pag-ibig na ako eh. At pinili ko ito. Yan ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito galing kay Vince Ocampo.
Boss Payo naman, okay lang ba magtayo ng business kasama ang mga tropa? Kaso may mga work sila. Thanks, boss. Gusto mo ng derechahan? Ito, derechahan. Wag. Wag kang magbe-business partner. Masakit sa ulo. Wag. Maliban na lang, ito exception to the rule. Business partner ka kung pare-parehas na kayong may pera. Pare-parehas na kayo successful sa mga business o sa mga karera ninyo, tapos naglalaro na lang kayo. Yan, pwede yan. Yun. Yan ang sagot ko ron. Next question. Sabi ni Nams Jel, parang gusto ko na lang ding maging okra. Bakit? Hindi ko alam sa... Bakit? Medyo may question mark sa akin doon, Nams, ha? Sige, go next Tanong naman ni JDC the MC on YT. Tanong lang po, Sir Chichester, anong masasabi mo about sa kabit na nga, proud pa at mga attitude pa? Yung ginagawa nila, babalik din naman sa kanila paglipas ng panahon. Babalik din sa kanila yan. Isipin mo yung konsepto, kabit ka. Halimbawa, nakuha mo ngayon yung kung sino man yung kinubitan mo. Diba? O, di nakuha mo. Yung ginawa nun sa asawa niya, gagawin din niya sa'yo. Huwag tayo maglokohan. Ganun ang laging naging ending yan. Ganun ang laging naging ending yan. Yan ang sagot ko rin. Next question. Meron pa daw po bang sinigang na ba? Oo, punta lang kayo rito. Mahabang parang barangay hall ang Honor Rizal. Wala na palang gulay. Wala na gulay. May karne pa, at saka taba, at saka sabaw. Pero masarap pa din. Pero masarap pa rin. Yeah. Pero wala nang gulay. Meron pa rin, pero wala nang gulay. Ulitin ko, wala nang gulay. Kung okay sa inyo wala nang gulay, punta lang kayo rito. Pero nagla-live na lang naman kami for public service. Yeah. Bala kayo, trip nyo pa rin yung walang gulay. Sige, next question. Tanong po ito ni Manuel Castro II. Good morning, Master Chi. Bakit ang sarap ng bawang? Yung kasing thought, yung isipin na masama yung ginagawa mo. Alam mo, pag-isipan ko rin yan sa mahabang panahon. Ang sarap pala ng pakiramdam na ginagawa mo yung hindi tama. Ang sarap ng pakiramdam na ginagawa mo hindi tama. Sarap. Lalo na, yung thrill nun, yung adrenaline rush na itinatago mo yun. Sarap. Pero magkaiba yung thrill nung Alam mo yung, eto, coming from experience personal magkaiba yung thrill ng adrenaline rush ng pagkakamali. Masarap yun. Pero may mga pagkakataon, when you get matured enough, mabigat na. Bumibigat yun habang tumatanda ka. Wala pa rin tatalo dun sa peace of mind na when you sleep at night, malinis ang konsensya. Wala pa rin. Tangina, malupit yun. Yung pakiramdam na wala kang ginawang mali ngayong araw. And when I say mali, ang ibig kong sabihin, intentional. Kasi unintentional, marami tayong pagkakamali. Brother nga lang kanina, natapon yung gulay. Ang talino Sukat nilagay ba naman sa ilalim yung takip? Yun? Plastic. Tapos nilagay sa ibabaw ngayon yung tawag doon? Yung box ng gulay. Box ng gulay. O di syempre, dahil madulas, tangina dumulas. Talino First time nangyari yun. Mula nung nagsimula kami, natapon yung gulay. Kaya wala na kaming gulay ngayon. First time nangyari yun. First time. Yung mga mga pagkakamaling hindi naman sinasadya, hindi sinasadya yun. Pero is it foreseen? Oo, foreseen yun. Kung tinatalinuhan mo, makikita mo na pwede kang magkamali doon sa ganung parte. Shh! Aso. Kung tinatalinuhan mo. Pero due to unforeseen circumstances, may mga bagay na hindi sinasadyang pagkakamali. May mga sinasadyang pagkakamali. Yung mga sinasadyang pagkakamali, masarap din yun. Masarap yun, sobra. Tapos dumadami yung mga sinasadya, tapos hindi ka nahuhuli. Yung pakiramdam kasi na may katinang utak na what if. Tapos pinigbigyan mo yung what if na yun. Sarap nun. Sarap. I should know. Tumanggap ako ng masasamang pera minsan panahon Dati, matagal na bago pa ako lumitaw sa social media. Bago pa ako lumitaw sa social media. Ang sarap ng masarap na pera. Sarap. Masamang pera. Sarap. Ang problema, yung konsensya. Isa pang problema, yung hindi practical. Kasi one way or the other, mahuhuli ka. One way or the other. If you stay there long enough, yung repercussion, kaya mo ba? At all times, I deploy practicality. Practical lang ako. Ganun yun. Tignan mo, yung mga nagpo-promote ng sugal, ang sarap nun, tangina, easy money. Isipin mo, easy money. Tapos tabi mo na lang sa isip mo, yung dami ng mga tao.
Hindi mo na alam kung ano nangyari sa buhay nila eh. Siyempre, hindi naman na sila nagsasalita eh. Hindi sila nagsasalita. Saan tabi mo na lang sa isip mo. May nagpakamatay dyan, di mo na alam yun, syempre. May nasira pamilya, di mo na alam yun, syempre. May seaman umuwi ng Pilipinas, naubos yung pera, pinromote mo kasi yung sugal, tapos naniwala siya sa yung yayaman siya. Hindi mo na alam yun, syempre. Syempre, sasabihin mo na lang, papangatwera naman na lang. Hindi, siya naman yung pumindot, di naman ako yun. Siya may gusto niya, siya yung nag-decision, in-offer lang namin. Kinagat niya. Syempre, alisin mo na sa isip mo yun. Alisin mo na sa isip. So, doon ka na lang sa dahilan. Diba? Versus yung may nagpakamatay dyan. Di na. Siyempre, di mo naisipin yun. Kalahating milyon ba naman yung offer doon sa iba eh. Sa akin nga, offer 1.7 eh. Laki. Sambuan lang daw, testing lang daw. Siyempre, hindi naman buwan-buwan yun, 1.7 o 1.7. Alam ko naman yung konsepto, alam ko naman yung laro eh. Kailangan nilang kumita, kailangan nilang makabawi. Diba? Alam ko yung laro. Ang laki nung laki nung offer eh. So, siyempre, ngayon, kailangan nila makabawi. Pag nakabawi sila, 1.7 ulit. Na baka tumaas pa. Pag hindi sila nakabawi, baka either ibaba o tanggalin. I would rather not. Kasi alam ko na nagagawa ng masamang pera eh. Makaharing nakakasira ka ng buhay dyan eh. Diba? Na. Hindi naman ako nagugutom eh. Alam mo yun, isa sa mga pinakamalalaking bagay na pinaninindigan ko sa buhay. Naswerte ako, nakita ko pa tong panahon na to. Hindi ako namatay ng mga panahon kumakain ako ng masamang pera. Swerte ako. Pero yung konsepto ba na, no? Yung konsepto na dumating na ako sa punto na, alam mo yun, when maturity comes into play, pag matanda ka na, ayun yung consider ko sa sarili ko, kasi kalahati na ako ng buhay ko eh. Pag matanda ka na, hindi ka na masyadong isip bata. Iniisip mo na yung mga kilos mo. Iniisip mo na yun. Tapos iniisip mo rin repercussion ng mga actions mo. Isama mo na rin pati yung pati yung practical ba yan o hindi. Isama mo na rin pati yung mindset na habang tumatanda ka, natututo ka ng humility. Na hindi ka na mayabang. Hindi na. Natatanggal yung kayabangan. Kaarrogantehan, baka meron pa. Ego eh. Pero yung yabang, natatanggal na yun paglipas ng panahon. So yun muna sagot ko. Next question. Di po tatanong pero sabi ni William Pedrosa Almario, proud sa'yo sir, often on cam, totoo ka sir Chi, and kahit sino kaharap mo, pantay-pantay ang pagtingin mo. William ng Marikina yung kanina sir, shoutout po. Salamat brother. Marami kasi pumupunta rito na nanonood din sa live ko. Marami pumupunta rito na nanonood din sa live ko. Ayun, kung paano ako rito, sa harap ng camera, ganun din ako. Kupal sa harap ng camera, kupal din ako sa likod ng camera. Pare-parehas lang. Okay, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Spark of Hope. Boss Chi, totoo ba yung napunta yung mga taong banal before Christ sa impyerno ng mga aba? Hindi. Kasi, bakit ka mapupunta sa impyerno kung banal ka? Diba? Hindi titiisin ng Panginoon na yung mga banal niya, mapunta ron. Diba? Importante nga sa kanya yun. Mahalaga sa paningin ng Panginoon yung kamatayan ng banal. Tapos palagay mo ba titiisin ng Diyos yun? Daling ko sila sa impyerno ng mga aba. Talaga ba? Tangin ng mga banal mo yun eh. Tignan mo, isipin mo, tayo nga tao, mga tao tayo Hindi mo gugustuhin mapunta sa isang konseptong hindi mo gusto. Lalo yung anak mo, hindi mo ilalagay dun. Diba? Lagay nyo lang nakapirasong common sense eh. Yung mga banal, kinukonsider yan ng mga anak ng Diyos. Diba? Ngayon, kung mga anak ng Diyos yan, papadala ba yan sa impyerno ng mga aba? Lagay nyo nakapirasong common sense eh. Diba? Matututo ka na eh. Lagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng Diyos, lalagay niya ba yun dun? Ikaw na lang, yung mga anak mo, kunyari, yung mga banal, lalagay mo ba yung anak mo sa impyernong sitwasyon na intentionally inilagay mo talaga sila dun, tas wala namang mapapala? Diba? Sipin mo yung konsepto na yun. Dito sa buhay na to, pwede mong pahirapan yung anak mo. Pero, tangina, hindi mo ilalagay sa isang sitwasyon na wala siyang mapapala. Kung pahirapan mo man yung anak mo, meron kang purpose dun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay nawala yung tanong. Maya, balikan kita yung tanong. Tanong po ito ni Patha. Pataha. Boss, bata pa ako pero gusto ko magsimula ng negosyo habang nag-aaral. Paano ko kaya sisimulan? Unahin mo muna tapusin yung pag-aaral mo. Pwede ka magsimula, mga kabataan. Pwede kayo magsimula ng negosyo mula doon sa natapos ka ng pag-aaral hanggang mamatay ka kung hindi mo nare-realize yun. Pwede kang magsimula ng negosyo mula dun sa panahon na natapos mo yung pag-aaral mo hanggang mamatay ka. Hanggang mamatay ka.
Yung iba, tigas ng ulo, gusto nila isabay sa pag-aaral. Tapos dumating sa punto, kumikita na sila ng pera, ayaw na nilang bumalik sa pag-aaral. Tapos lumagapak yung negosyo, tapos na-drop out din sila. O paano ka ngayon? Dinagbuha kang tanga. Parehas yun, double whammy ka. Versus yung inuna mo munang tapusin yung kolehiyo mo, natapos mo ngayon yung kolehiyo, tsaka ka nagnegosyo, bumagsak ka. Pero nakapag-apply ka ng trabaho kasi tapos ka ng kolehiyo. O mag-ipon ka ngayon ng panibagong pera. O, bakit? Pagka tapos ka ng kolehiyo, ang dali mong matanggap sa trabaho eh. Tapos ang dali mo ring ma-promote sa trabaho. Ano ibig sabihin? Dadami ngayon, makakaipon ka ng gusto kasi lumalaki sweldo mo eh. Pagka napopromote ka sa trabaho, natatanggap ka sa maayos na mga trabaho, lumalaki sweldo mo. Ano ibig sabihin nun? Mas makakaipon ka. Ano ibig sabihin nun? Mas magagampanan mo ng mas maayos yung pagdenegosyo. Bakit? Kasi magaling kang empleyado. Pag napopromote ka, ang ibig sabihin nun, nagagalingan sa'yo boss mo bilang empleyado. Pag magaling na empleyado ka, a good leader is also a good follower. Diba? Basic principles. Basic principles. Yung iba gusto pagsabayin. Tigas ng ulo nyo. Bahala kayo. Ang sikreto sa mundo, gusto na yung diretsahan na, ang sikreto sa mundo, palaliman. Hindi palawakan, paramihan ang ginagawa. Palaliman. Pag ikaw ang pinakamalalim, ikaw makakapagpresyo kahit magkano gusto mo. Diba? Pag ikaw pinakamalalim, isipin mo yung konsepto, di ba? Kataka na, ang Davao nag-o-offer sa akin yung 300,000. Ang Cebu nag-o-offer sa akin 250. Hindi ko kinakana. Bakit? Dito ko eh. Di ba? Pero kung ako magpe-presyo sa sarili ko, makakapag-presyo ko kahit magkano gusto ko. I-endorso kita sa loob ng isang buwan. Kaya kong presyohan ng mahal yan. Isang buong buwan kitang i-endorso. Sige. Lahat ng live ko, endorso kita ron. Lahat ng videos ko, merong link ng negosyo mo sa ilalim. Di ba? Isang buwan kitang i-endorso. Palagay nyo, magkano ipepresyo ko ron? Kung ang Davao ka, nag-o-offer ng, 300,000, puta, gasino lang eh. 3 araw lang kami pupunta ron, halos 1 linggo lang kami ron eh. Shooting lang, ganun, bla bla, mga maliliit na kilos-kilos, diba? O, 300,000 na yun. Isipin mo kung isang buwan kita ipopromote, magkano kaya i-charge ko sa'yo ron? Bakit? Kasi may fanbase ako eh. Bakit may fanbase ako? Kasi tinalinuhan ko muna, nilaliman ko muna, nakakapagtanong sa akin ng taong bayan. Tignan mo, isipin mo yung konsepto ha. Kahit si Bugoy pa yung magtanong sa akin dito, kaya ko sagutin lahat ng tanong niya. Wala naman siya maitatanong sa akin na kaipit-ipit eh. Yung babaw ng tao na may kaipit-ipit ba sa mga tanong niya. Pag ako nagtanong sa kanya, alam niya, papawisan talaga siya. Kaya tamo, hindi na sumagot. Takot lang yan. Sabihin, wala ka akong pakialam. Talaga ba? Wala kang pakialam? Tinatanong ka nga ng mga common friends natin, hindi ka sumasagot, tumatalikod ka lang. Diba? Sasabihin mo, hindi mo narinig, hindi mo nabalitaan. Talaga ba? Common friends natin yung nagtatanong sa'yo, tumatalikod ka eh. Sasabihin mo, hindi ka interesado sa stress, di ba? Oh. Bibira ka ngayon na hindi ka interesado sa stress pagkatapos na maipit ka. Biglang hindi ka na interesado sa stress. Samantalang nung sinasabi mo yun, kami lahat na-stress sa'yo eh. Di ba? Kami lahat na-stress sa'yo. Ba't na-stress? Tangina, puro kamalian yung pinagsasabi mo tungkol sa Diyos eh. Nag-imbento ka ng Diyos mo eh. Di ba? Nag-imbento ka ng Diyos mo, tapos pinapapaniwala mo sa audience mo. Ito advice ko sa iyo, bata. Pakinggan mo ako. Tapusin mo ako kolehiyo mo. Tapos tsaka ka ngayon mag-business-businessan hanggang mamatay ka. Yon, pinaka-practical. Tapusin mo kolehiyo mo, tsaka ka mag-business-businessan hanggang mamatay ka. Alam mo, hindi ko nga maintindihan, mayroong putang inang parang mythical creature yung putang inang pagbibusiness na yan. Lahat na lang gusto mag-business. Wala silang kamalay-malay, hanap buhay din yan. Lahat yan, hanap buhay. Kaya empleyado ka, hanap buhay yan. Pag business ka, hanap buhay yan. Pag investment, hanap buhay yan. Pag freelance, hanap buhay yan. Hanap buhay yung mga yan eh. Ba't gusto nyo maghanap buhay sa panahon nag-aaral pa kayo? Ano ba kinamitical creature niyan? Mga tao to, gusto ko agad mga tawag, entrepreneur. Ang putang ina mo, entrepreneur, businessman. Putang ina. Nagiging parang mythical creature yung pagiging businessman. Akala nyo naman, napakalupit nun. Wala mong pinagkaiba yan sa ordinaryong nangangalakal ng basura eh. Yung businessman, wala pinagkaiba yan sa ordinaryong nangangalakal ng basura. Parehas hanap buhay yun. In case hindi nyo napansin, parehas hanap buhay yun. Isipin mo, yung ibang nangangalakal ng basura, mas magaling pang kumita ng pera kaysa sa mga ibang nagbibusiness-business ang palugi eh. Nasa na ngayon si Kenchan? Kita nyo? Asa ngayon si Kenchan? Di nyo nakita, nagtatago? O bakit? Nag-business-businessan eh. Kumuha ng mga investor. O ngayon, down siya 30 million. Kita mo? Kenchan na yun ha. Mas maigi pa sa kanya yung magbubuting kapitbahay namin eh. Yung magbubuti na yun, hindi nagkakautang. Tuloy-tuloy lang ang pasok ng pera sa kanya. Every time nagja-jari bote siya eh. Oh. Diba? Kaysa tangina, down ka ng 30 million. Paano mo ngayon babayaran nyo sa pagiging empleyado? Mahirap na. Kaya nga ito nga suggestion ko sa inyo, tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo, tsaka kayo mag-business-businessan.
Pagkatapos ng pag-aaral, pwede na, sige, mag-business na tayo, hanggang mamatay tayo, putang ina. Pwede naman eh. Ba't kasi pinagsasabay nyo? Tigas naman ang ulo nyo. Hindi nyo naman kailangan yung pera, pang geng-geng nyo lang yan eh. Pang yabang-yabang, dudong-dudong nyo lang yan eh. Yabang-yabang nyo lang yan eh. Diba? Iyayabang nyo lang yan, sinusustentohan naman kayo ng magulang ninyo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Hindi siya question, pero sabi ni Raviri, Boss Chi, sobrang salamat sa mga kaalaman na binabahagi mo. Gabi-gabi ako nagpupuyat para mapakinggan ka. Ikaw ang pahinga at pampatulog ko. Salamat from Binyan, Laguna. Ikaw ang kumpas Sabi yun. pag naliligaw. Mag-aral kayo sa akin. Alam mo, sabi ni Kristo yun. Sabi ni Kristo yun. Yung pahinga. Pag nag-aaral ka sa Kanya, nakapahinga ka. Sabi ni Kristo yun. Sino naman ako para makakapit yung ganong sistema? Yung ganong ano. Pagkakahabi ng salita. Minsan nalulula ako sa tingin din sa akin. Brother, hello. Oo. Ito ko muna. Pwede na ako mag-live sa TikTok. Hindi na ako nakaban. Hindi na ako nakaban. Alam mo, yan ang isa sa mga bagay na mamangha ako. Yung alam mo, ako na yung nalulula sa tingin sa akin ng tao. Na hindi man lang sa hinagap, tinignan ko yun tungkol sa sarili. Hindi sa hinagap. Brother. Okay lang, nag-dinner na ako. Tambay ka lang muna. Kailangan daw niya ng Kumain lang comox. ako. Pwede ko sa bahay. Actually, naghahanap ako ng ano eh. Siya sa bahay. Comox. May bukas dyan na. Wala, hindi na ako bibilan yan. Hindi ka Hindi na ako pagbibili. bumalik dyan eh. Sikwata mo nga ako ng isa. Nasaan ba yun? Nasa lumang ref. Okay. Pagbukas mo na doon lang yung sa ano. Oo, kahit bayaran ko na lang. May sakit si Mrs. eh. Dali lang. Akin na muna, Mike. Dali lang may problema daw kasi may sakit siya. Ikaw yung pumunta ron, Kid. Bulong mo na lang. Mabilisan to. Tok nga pala tayo. Sama ka na lang eh. Saan ba? Dali lang, mabilis lang to. May ano lang. May tutulungan lang tayo may sakit daw. Sige, brother ah. No problem, brother. Tumarang pakaramdam yung Mrs. eh. Sige. Okay, let's go. Uy, nahulog. Sorry. Hindi, ako yung nakahulog. Ba't ikaw yung nag-sorry? Dahil sa akin Nasikwat ko eh. Okay, go. nakakabinta sa ano yan. Okay, go. Questions, let's go. Ay, sama na ba ako ngayon? Oo, tapos babalik na lang kita dito. Hindi, brother. Ikaw na. Ikaw na yung kumuha. May motor tayo. Ah. Yan yung gamitin mo. Sige, go. Tanong naman po ito, Hindi, ako lang. galing kay Lucas. Boss, wala akong pinag-aralan. Go na, brother. Go na. Susi. Okay. Sabi na, boss, wala akong pinag-aralan, pero kaya ko Tambay bang ka muna rito, umasenso na po. kagaya mo? TikTok tsaka Facebook. Ano na? Boss, wala akong pinag-aralan, pero kaya ko bang umasenso kagaya mo? Wala naman akong pinag-aralan eh. Tapos ko. First year college. First sem nga lang eh. Tumapak lang. na pares tayo. First tayo? Oo. Tangina kasi first time nagtatrabaho na ako. Oo. Service crew. Oo. Pagkatapos nun, Teka muna, mamaya tayo magkwentuhan. Mga tao to. Hindi ka kilala ng mga tao. Sige, go. Ayan. Ayun. Yan ang sagot ko dun. Hindi naman kasi ang ibig sabihin ng pinag-aralan, kolehiyo. Pwede ka naman mag-aral sa buhay eh. 'Di ba? Wala na talaga, ipit na talaga, 'di ba? Katulad ko, pinalayas ako eh. Tira ako sa alsada, ganun. Tapos quarter share, tapos ngayon, nag-construction worker, nag-barker ng jeep, bla bla, kung ano pa, iba-iba pang mga trabaho. 'Di ba? At tapos paglipas ng panahon, na-realize ko, tangina, pwede ka pala mag-aral sa mundo. Tanong-tanong ka sa mga tao, manood ka sa mga ginagawa ng mga tao, sa mga tama nila, sa mga mali nila. Panoorin mo rin yung sarili mo, doon sa tama mo, at saka sa mga mali mo. Yun ang sagot ko ron. Makakausad ka, pero mag-aral ka. Hindi naman kasi yung ibig sabihin ng pinag-aralan, yun ang common norms. Akala nila pag sinabing pinag-aralan, sa eskwelahan lang eh. Para bang wala na ibang means ng pag-aaral bukod sa eskwelahan. Hindi ganun. Sige, next question. Tanong po ito, galing kay Lester. If you are torn between having freedom or having the stability of life, what will you choose? Kasi po, if you choose freedom, you will gain your old life, struggling but happy and contento ka. Also, kahit mahirap, you still surviving po kasi you have ways to solve it.
While solving it, you know that you're happy. Pero pag pinili mo naman po stability of life, you are tired physically and mentally, your emotional state is affected. Pero alam mo magiging stable ka, what should you do and what will you choose? Eh, alam mo sa akin, if you're happy and you know it, Clap your hands. clap your Hindi. Hindi masyadong madalas na mapupunta ka sa ganong sitwasyon. Hindi masyadong madalas yun. Pero merong mga pagkakataon na may mga lumapit sa akin dito tungkol dyan sa specific na yan. Nagtatanong sila tapos nang hihingi din ng advice. Nag-a-advise lang ako kapag alam ko yung buong detalye. Pero in your case, hindi ako makakapag-advise. Ang gagawin ko ito, let us talk about situations. Let's talk about situations. Tapos crossroads that will come ahead. Merong isang kaso na pumunta sa akin dito na nagtatanong siya kung mag-a-abroad ba siya o dito na lang siya sa Pilipinas. So ang meron sa abroad, nurse kasi siya, naka-NCLEX din siya at the same time. Pero dito sa Pilipinas, may business partner na siya, which is yun yung tsuhin niya. Naalala mo yun, di ba? May business partner siya, yun yung tsuhin niya. Meron silang freight company. At kumikita. At nakaka-stress. Na masakit sa ulo. Na yung business partner niya, natsuhin niya, miyembro ng isang organization, religious, na nahihirapan siya kasi yung tsuhin niya na yun, ang pinagkukuha, mga pinag-hire ng mga tao, yung parte ng religious organization na yun, ngayon hindi nila matanggal yung mga tao. Pero kumikita. Pero sobrang tindi daw kasi ng stress. Sobrang tindi daw ng stress. So ngayon, tinatanong niyo sa akin kung mag-a-abroad daw ba siya, kasi naka-NCLEX siya, kukunin siya ng parang, hindi ko maalala kung tatay niya ba o nanay niya, pero Amerika ang pupuntahan. Versus dito sa Pilipinas, na merong negosyong minamaneho na nakaka-stress pero kumikita na siya. 100,000 ang kinikita nitong tao na to. So he is torn between dun sa pag-abroad, na nurse siya dun, na 100,000 din naman ang kikitain niya, versus dito sa Pilipinas, na 100,000 na yung kinikita niya. So ngayon, bin-breakdown namin ngayon. Bin-breakdown namin. Okay, so kung mag-abroad ka, saan ka magsisimula? Hindi pa daw siya sigurado. Basta tatawid lang, pupunta sa Amerika. Tapos, pupunta sa Amerika, tapos may sigurado ka na bang trabaho? Oo daw, dun sa ospital. Ngayon, ang siste, magkano ang approximate na kikitain mo? Hindi daw masabi. Hindi ma-eksakto kung magkano talaga. Okay, magkano na ngayon ang kinikita mo dito sa Pilipinas? 100,000 na. Paano 100,000? Umaabot ka ba ng kalahating milyon? Depende daw kapag November, kapag December, minsan lumalampas pa. Anong profession yan? May freight forwarding company sila. Okay. May freight forwarding company. Tapos? So approximately, umaabot siya ng approximately somewhere close north of 500, 600, 700,000. Almost 1,000,000 pesos pag December. Pero pag tungtong ng January, syempre, obviously, lagapak yun. Diba? Kasi hindi naman masyadong marami freight forwarding company na, as in, sobrang, kumikita, pumapaldo talaga sa pera pag tungtong ng January. Pag December, October, November, December, yan, sure, fire yan. Pero pag January, February, March, medyo humihina yan. Ngayon, ano assurance na pag pumunta ng abroad, 100,000 na kagad? Wala daw. Kasi hindi nga masabi kung magkano talaga eh. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, sino-sino sa mga pamilya mo, yung nandun sa abroad, isa lang daw? Huwag mong galawin, syempre, Gil. Ngayon, dito sa Pilipinas, sino-sino yung mga pamilya mo rito? Lahat daw nandito. Tanong mo ngayon kako, dun sa nasa abroad. Natanong mo na ba dun sa nasa abroad? Siya ba masaya ba dun sa trabaho niya? Okay naman daw. When you say okay, is that optimal o minimal? Somewhere in between daw. Medyo malungkot, medyo masaya. Minsan malungkot, minsan masaya. Depende sa maraming factors to consider. Tapos at the same time, dito sa Pilipinas, tinanong ko sa kanya, kayo ba, ikaw at saka yung pamilya mo, masaya ba kayo magkasama? Oo daw. Masaya siya. May anak siya rito eh. May asawa rin siya rito eh. No-brainer din. Ngayon, tinanong ko, nasusunod ko na tanong, naghihirap ba yung pamilya nyo? Hindi naman. So ngayon, anong dahilan bakit pupunta ka sa abroad? Para magtrabaho ng nursing. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit gusto mong magtrabaho ng nursing? Para daw mawala na yung stress niya dito sa Pilipinas so sa pagmamaneho ng kumpanya na sobrang laking araw na kinikita niya pero putang ina yung damage naman sa utak niya. Bakit? Ngayon, eto naman yung susunod ko na tanong. Ang susunod ko na tanong kako,
Anong assurance na pag pumunta ka dun sa abroad, you will not have the same leveling yan level of stress na katulad nung isinusuka mo rito sa Pilipinas. Kasi hindi mo alam, baka mas malala pa dun dahil kasama dun pati homesickness. Anong assurance na hindi ka magkakaroon ng same level of tanginang stress? Hire someone who will manage your business. Ngayon, eto ngayon. Nakapag-arrive kami dun sa conclusion na hindi na siya umalis ng Pilipinas. Nakapag-arrive din kami dun sa conclusion na sa kanya rin ang nanggaling. Na yung tsuhin niya, pipilitin niya na lang na ipatanggal yung mga tao na yun para mapalitan ng iba na siya naman ang kukuha. Ngayon, tungkol dun sa tinatanong mo sa akin, kung career ba na nakaka-stress o yung gusto mo na masaya ka, nakadepende dun sa kung ano ba talaga yung mga factors na pinaka-importante sa'yo, hanapin mo dun sa magkabila. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon, puro pera ang gusto mo Baka gusto mo rin ng kaligayahan Hindi rin naman lahat ng pagkakataon, puro kaligayahan ang gusto mo, baka gusto mo rin yumaman. 'Di ba? Ngayon, babalansehin mo ngayon, depende sa kung sino ka, at ano-ano yung mga factors na gusto mo at hindi mo gusto, pero kaya mong tiisin dahil maraming pera, o yung gusto mo na okay lang sa'yo kahit hindi masyadong maraming pera. Hahanapin mo kung ano ba talaga yung mga factors na pinaka-importante para sa'yo bilang tao. Tapos hanapin mo ngayon dun sa dalawang opportunity kung alin yung mas marami dun. Malamang nandun ang puso mo. Komplikado lang ito. Komplikado ito. Kasi yung tanong na yan, hindi yan simpleng tanong. In case hindi nyo alam, yung tanong na yan, hindi yan simpleng tanong. Hindi ka mapupunta sa ganyang klaseng sitwasyon pag hindi ka nahalos, hindi ka alta syudad. Pag nasa ilalim ka, lahat ng trabahong makita mo rito, puro basura. Lahat ng trabaho sa ilalim, hindi mo gusto. Lahat. Tingnan mo. Pakita ko sa inyo. Pakita ko lang sa inyo, maintindihan nyo lang ako. Iihila ako sandali. Pero gusto ko muna, survey muna tayo. Pilipinas, TikTok, Facebook. Type yes kung sukang-suka ka na sa trabaho mo ngayon. Type no kung maligaya ka sa trabaho mo ngayon. Tignan nyo ngayon yung dami ng pinag-aiba. Iila ako, mabilis lang to. 95. Okay. Ayan. No. Yes, no. Yes, yes. No. No. Hati sir Sa TikTok maraming nagno-no. Sa Facebook maraming nag-yes. Oo, kasi ang demographics kasi ng TikTok, kung hindi nyo alam, maraming bata. So, mga bago pa lang na mga hanap buhay yan. Versus yung mga nasa Facebook na luman-luma na sila sa pagtatrabaho At tignan nyo, pakita ko sa inyo demographics. Diba? Tingnan, pakita ko sa inyo demographics TikTok, type mo nga kung ilang taong ka na. Ikaw mismo na user ng TikTok, ilang taon ka na. Tapos Facebook, type nyo kung ilang taon na kayo. Makita mo lang yung demographics na pinagkaiba, tapos ikaw na ngayon ang bumanggit-git. May dito 23, 18, 28, 38, 34. Ang naging empleyado ko, ang range between 18 to 52. Mas masyadong makakapay mga bata. Totoo. Na. Sa TikTok, ano range, Gail? Nasa 18 to 20-ish. Okay, 18 yun. to 30-ish, yeah. Kaya marami talaga sa kanila magnono kasi bago pa sila sa mundo Kalilitaw lang nila sa mundo. Malamang na-enjoy nila yung mismong trabaho na ginagawa nila kasi hindi pa nila ginagawa yun for an X amount of years. Or they haven't even started working yet. Yeah, And they're baka. excited to Possible. work or earn their own money. Possible. Facebook. Facebook, nasa 30-ish and above. See? Age range natin. Yun mismo ibig sabihin. Yung mga nasa TikTok, karamihan sa kanila hindi pa nasusuya sa trabaho. Bakit? Kasi bago pa lang sila nagtatrabaho Pero pag 10 taon ka na, 20 taon ka nang nagtatrabaho, regardless of any profession, ang general majority hindi talaga nila gusto yung ginagawa nila. Tapos kailangan lang nilang gawin for money. Kapag nasa ilalimang ka. Unless you're one of those very few people. Pero pag nasa iba-ibabaw ka, you have options. Nakadepende yan kung gaano ka kabata o gaano ka katanda. Kaya nga sabi ko, hindi pera Hindi pera. Pero, meron ding factor ang pera. Pag bata-bata ka. Kasi nagsisimula ka pa lang sa buhay Kailangan mo talagang kumita na marami.
Pariyabang mo, gano'n. Kasama yan eh. You have that in factor, di ba? Pangging-ging, pangyabang-yabang, di ba? Pwede, kasama yan eh. Yung pride mo, glory mo, nakadepende rin sa pera, di ba? Habang bata ka pa. Kaya nga alam mo, nasa isip ko dun sa mga sa mga influencer na nagyayabang ng pera-pera, mga isip bata yan. Mga isip bata. Once you get to that part of your life na hindi ka na masyadong interesado sa pera, and then, mas magiging malinaw sa'yo ang mundo. Malinaw ang mundo. Alam mo talaga eksakto kung ano yung mga gusto mo, alam mo rin eksakto kung ano yung mga ayaw mo. As soon as matanggal mo yung konsepto na sobrang interesado ka talaga sa pera. Pag medyo matanda-tanda ka na yan, pag hindi ka masyadong interesado sa pera, yung sobrang dami na ng pera mo, yung point of abundance. Yung iba nga, hindi sobrang dami ng pera eh. Yung konsepto lang na sapat na sa kanila kung ano man yung meron sila. Tuloy-tuloy na pumapasok. Basta ganun lang kasi nakakaipon sila sa ganun. Basta tuloy-tuloy lang pumapasok yung eksaktong amount ng pera, good shit na sila ron. Ayaw na nilang higit pa kaysa doon. Kasi pag dumagdag pa doon, mas marami ring sakit ng ulo, mas marami ring stress. Ay, wala pa rin yung ano ko. Okay. Yun. Overall, ang masasabi ko, generally, hindi ko kayang sagutin kasi hindi ko alam yung mga surrounding circumstances eh. Pero ang kaya ko lang ipakita sa'yo, alamin mo kung ano-ano yung mga factors na nagmamatter. Yung mga pinaka-importante. Plus, ilagay mo sila sa isang hierarchy. Ito medyo komplikado lang nakapiraso Sandali lang to, boboringan ko lang ng konti. Pero makakatulong kasi to, lalo na sa mga taong struggling with their lives and their careers. Buhay mo, karera mo, hindi mo mapagbalanse, hindi mo magkaintindihan kung ano ba talaga mas importante sa dalawa. Tapos you have options. Alta sosyudad na to problemang alta sosyudad dito. Hindi ito ordinaryong taong bayang nasa ilalim na talagang wala talaga silang choice kung ano lang talaga available sa paligid nila, yun lang talaga. Hindi yan. Kasi yung nagtatanong ng ganyan, kadalasan they have options and they are put into the crossroad. Yung ganon, eto suggestion ko, isa-isahin mo lahat ng pinaka-importanting factor sa buhay mo. Yung pera, yung pamilya mo, yung kaligayahan mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung bla bla, etc. etc. Yung gusto mo, yung trip mo, di ba? Isa-isahin mo lahat yun. Tapos ilagay mo ngayon yung hierarchy ng pinaka-importante. Yung top 5 sa madalas na pagkakataon, yun lang yung pinaka-importante sa halos lahat. Tignan mo kung nasaan yung top 5 dun sa dalawang opportunity na meron sa harap mo. Komplikado lang siya. Mahirap yan pero kailangan sinusulat to. Ito yung mga bagay na kailangan talaga sinusulat sa whiteboard. Formula. Kailangan talaga sinusulat ito sa whiteboard. Kahit sa notebook, pwede na. Pero yung mga ganong kakomplikadong mga bagay, nararanasan yan ng mga komplikado ng tao na nasa iba-ibabaw na. Hindi yan nararanasan masyado ng mga nasa ilalim. Kasi kung ano lang opportunity sa kanila, wala silang choice. Yun na talaga yun. Walang no choice. Yun ang sagot ko ron. Make sense, Pilipinas? Make sense? Meron bang ibang influencer na gumagawa ng ganito para sa inyo libre? Kasi may gagawa ng ganito para sa inyo, mahal ang bayad. Nasa 50 milyong iba eh. Nakakabalita rin ako. Legit. Hindi ito parang hocus-pocus ng parang, diba, mambo-jumbo, MJ Lopez style. Hindi ganun. Legit. Ang tawag dito, life coaching. Ang tawag dyan, life coaching. Pero nasa 50 mil pataas yan. Mahal ang life coaching. Per session. Hindi. Oh, tama, per session pala, sorry. Per session. 20, 30, 50. Mahal ang bayad kapag ka life coaching. Kasi yung mga nagpapa-life coach, hindi yan yung mga ordinaryong taong bayan na hindi nila afford yun. Ang mga nagpapa-life coaching, yung mga alta sosyudad, nasa iba-ibabaw na, including myself. Oo, nagpapa-life coaching din ako. Pero swerte ako kasi kaibigan ko, personal yung mga life coach. Swerte ako kasi personal kong kaibigan yung mga life coach at mahal talaga ang pabayad nila. They're fucking billionaires. Bilyonaryo sila. Isipin mo yung konsepto na kung lambawa papa-life coaching ka, financial coaching kay Chinkitan. How much will it cost you para personal na makapagpa-financial coaching kay Chinkitan? Ito pa, Francis Kong. How much will it cost you para makapagpa-financial and life coaching kay Francis Kong? Di ko alam. Pero meron akong swerte. Pag influencer ka kasi, you have access to those people eh. May access ka talaga sa kanila eh. Oo, maaaring hindi kayo regular na nag-uusap. Maaaring yun, possible yun. Hindi kayo regular na nag-uusap. Pero yung pagkakataon na magkakasama kayo sa isang event, matatanong mo sila ng maraming iba't ibang mga bagay. Tapos, libre lang nila sasagutin sa'yo kasi influencer ka din and you have access to them. Swerte ka kapag ka-influencer ka. Yun ay isa sa mga malalaking swerte ko na hindi ko talaga
hindi ko pinapalampas. Hindi ko pinapalampas. Yung huling talk ni Francis Kong, talagang nakinig talaga ako sa kanya. 100% of it, nakinig talaga ako sa kanya. Ni-record ko pa, hanggang ngayon, binabalik-balikan ko pa rin sa tenga ko lahat ng mga sinabi niya. Francis Kong. Ganon din si Chinkitan. At ang Raymond de los Reyes, nakikinig ako ng husto kapag ka nagsasalita ang Raymond de los Reyes. Yung mga tao na yan, talagang mahal talaga sila mag-charge. Bakit hindi? Oras ng buhay nila yung ilalaan nila sa inyo eh. And you only have so few. Konti lang ang buhay natin. Isipin mo, mabigyan ka ng oras ng mga ganong klase ng mga tao, tapos ang charge nun, sigurado, imposibleng hindi sila mag-charge ng 100,000. Imposible. Isang buong maghapon, kayo lang dalawa nag-uusap. Mahina 100,000 ron. Baka million pa charging yung mga yan. Isang buong maghapon, kayo lang dalawang magkausap. As in, ikaw lang talaga block schedule buong maghapon ng kausap niya. Palagay mo, magkano kaya bayad nun? Diba? Mahal ang bayad sa ganyan. Ang tawag dyan, life coaching. Life coaching. Hindi yan hindi yan yung mga parang fake guru-guruhan sa internet Hindi. Yan yung mga legit talaga. Yun ang sagot ko ron. Mo, pinamimigay ko lang ng libre. Pinamimigay ko lang. Wala, yun ang sabi ng Biblia. Bumili ka ng katotohanan. Huwag mong ipagbili. Oo, turo, pag-unawa. Ang daming bagay ko natutunan tungkol sa buhay. Tapos ginagawa ko, ako na lang bumibili. Mahal. Ako bumibili. Oras ko, pera ko, panahon ko, buhay ko. Diba? Ako na bumibili, tapos pinamimigay ko lang sa inyo libre. You just have to ask the right set of questions. Yun nga ang dahilan, Gil, kung bakit may mga pagkakataon, as much as okay sa akin, yung mga parang bugoy-bugoy na mga tanungan, mas prefer ko talaga yung mga talagang totoong mga tanong. Kasi yung mga makakatulong talaga sa mga kapwa-tao yung mga totoong tanong. Okay lang siguro mga 1, 2 sa loob ng isang buong session natin ng live. Yung mga joke time, mga bugoy-bugoy, okay lang yun, 1, 2 lang. Pero pag nasobrahan na sa ganun, katulad sa TikTok noong nakaraan, nasobrahan na sa ganun, tapos puro yun ang binabasa mo, nasasayang ang oras ko. Nasasayang din ang oras ng mga taong nakikinig, Gil. So as much as possible, hindi ko talaga gustong binabasa yung mga ganun. Siguro okay lang yan, 1, 2. Ayos lang yun, 2 lang sa isang oras sa session. Pero pag icebreaker lang. Pero sayang ang oras natin sa mga ganong klase ng tao. Basura ng lipunan yun. Sayang ang oras kasi nakikinig yung mga totoong taong gusto talagang matuto. Sige, next question. May pahabol siyang question galing kay Lester. Boss, 23 years old lang ako and may stable job ako at alam kong kumikita ako ng malaki dito. Okay. Pero I was born in pressure po and maaga nakapagtrabaho kaya po stress at burnout na rin po sa pagtatrabaho kaya po natanong ko po iyon. Oo, marami yan sa call center. Sa call center. Type yes na lang kung nasa call center ka. Pero ang dami yan sa call center. Tangina yung kumikita ng malaki pero burnout na. So yes yan. Nga daw po. Ayan, see. Diba? Ito namang utak mo sa call center. Tangina mo. Di. Titindi ang utak mo sa call center. Pero yung tanginang taas na stress. Alam mo, dyan ako nagkaroon ng ayoko naman sabihin trauma, pero dyan ako nagkaroon ng parang anxiety. Pag may tumatawag sa akin sa cellphone, ayokong sumasagot ng tawag. Ayoko. Tangina, pag kami tumatawag sa akin sa cellphone, kumakabog yung dibdib ko. Nangyayari sa akin yun sometime in the past. Ngayon, na-overcome ko na yun kasi wala na ako dyan sa industriya yan. Pero grabe, tangina. Doon ko lang naramdaman yung tangina, takot kang sumagot ng tawag ng telepono. Samantalang nung bata ako, pag nagre-ring yung actual na telepono, putang ina, tumatakbo pa ako, nakikipag-unahan para malaman kung sino yung tumatawag. Ha? Oh, yung bata ako. Hindi alam ni Gil. Takina, dyan sa call center, pagpasok pa lang ng call, toot, thank you for calling. Grabe. Auto-in. Yung Avaya ko dati, napapalitan yun eh. Auto-in nakasulat, diba? Napapalitan yun. Slave mode nilalagay ko. Wala akong choice. Kailangan tanggapin ko. Alipin ako. Ulitin ko, alipin ako. Sino ka, Chester? Alipin. Tatanggapin ko yun para sa bayad. Wala akong choice. Tapos na-promote. Yun, tangina. Off the phones, tangina. Yun talaga yun. Hindi ko makakalimutan yun. Alam mo, ito, advice ko sa inyo, mga taga-call center, get the fuck out of them there as soon as possible. Mag-ipon ka na sobrang daming pera. 1 buong taon, 2 buong taon, ilaan mo sa pag-iipon. Tangina, mamatay ka dyan.
Diretso lang tayo. Tangina, diretsahan lang tayo. Mamamatay ka dyan. Sa tindi ng stress, sa tindi ng pressure, yung puyat, yung pagod, yung putang ina talagang, yung bunganga ng mga putang inang nasa telepono. Grabe. Lalo na, malas mo, New York ka pa. Tangina, naranasan ko yun, no? Nasa roadside ako, roadside assistance. Buti nga na-promote ako eh. Nga lang, lalo lumaki, problema ko, na-promote ako. Pero nasa roadside assistance ako, hindi ko makakalimutan. Puta, yung mga tao in dire need of help. Mhm. Nasa roadside assistance ako noon, tangina, solid, antindi. Grabe yung stress. Lalo na nag-snowstorm sa New York, sa Amerika. New York, New Jersey, putang ina mo, grabe. Antindi, galit na galit yung mga tao. Galit na galit yung mga tao. Tapos, kada pasok ng call, puta, galit. Pasok ng call, galit. Pasok ng call, galit. Pasok ng call, galit. Umiiyak, nagwawala. Putang ina, ganun yung pasok ng call. Hindi ko makakalimutan yun. Tangina, pinaka-miserableng araw. Pero yun din yung araw na sobrang daming pera. Kaya hindi ko matigilan eh. Hindi ko matigilan, sobrang daming pera eh. Tapos namimigay pa na, puta, ang dami. Sodexo, Spiff, ang daming pera. Putang ina. Daming pera, hindi ko makakalimutan yun. Share nga din sila dito sa TikTok na mga experience nila sa call center. Tangina. Alam mo, get the fuck out of that industry as soon as possible. Take it from me. Take it from me. Mahaba resume ko. Hindi mo alam kung gaano kahaba resume ko. Take it from me. Get the fuck out of that industry as soon as possible. As soon as possible. That industry will fuck your mind up. It will fuck your emotions. It will fuck your health. It will fuck your life. That industry will fuck your life up. Get the fuck out of there as soon as possible. Okay lang yan kung bata ka pa. Okay lang yan kung bata ka pa. Bugbugin mo ng gusto, ang daming pera dyan. Tangin, hindi yan katulad ng networking. Toxic optimism, hindi. Yang industriya nan, sobrang dami talagang pera dyan. Diretsahan lang tayo. Bumira ka pa ng sales. Bumanat ka ng sales. Hindi ko makakalimutan yung unang-unang komisyon ko. I was 19 years old back then. Yung pinakaunang komisyon ko noon, somewhere close to 100,000 pesos. Dami kong pera. Nagpapasar kami ng bar noon. Dami kong pera noon. Putang ina. Ngayon, normal na lang. Tapos doon mo marirealize, hindi naman pala pinaka-importanting bagay. Pera. Tangina, if you have this, if you're intelligent enough, you can be paid in whatever amount that you want. Sa'yo ang buong mundo pag nasa iyo tong putang inang taba ng utak. Sa'yo ang buong mundo pag hindi biro ang talino mo. Tangina. Suwerte ko, nakita ko pa tong panahon na to. Suwerte ko, nakita ko pa tong panahon ng buhay ko na to. Suwerte ako. So dati tinatanggap ko kahit anong pera. Kahit gaano kasama yung pera, tinatanggap ko. Suwerte ako. Sobra. Suwerte. I could have died so many times. Imagine mo, ito lang, nabalan ako ng preno, 2. The odds, brother. The odds. Tangina, tagal ko na nagmomotor. 16 anyos ako nagsimula magmotor. 16 anyos. Wala pa akong lisensya noong mga panahon na nagsisimula na ako magmotor noon. Puta, hanggang ngayon nagmomotor pa rin ako. Hindi ko talaga gusto magkotse-kotse. Hindi na, alikabukan lang yung mga kotse ko. Gusto ko talaga motor. Pero tangina, yung odds na yun, ang tagal ko na nagmomotor. Ngayon lang ako na-chamba, na puta, pagkapit ko ng unang preno, bang sumirit yung brake fluid. Pagkapit ko ng kaliwang preno, bang, tangina, putol naman ngayon. Sabay, brad, tas paahon, tapos pababa. Tangina. Oo, syempre. Pero isipin mo yun, ang tagal ko na nagmomotor, ngayon lang ako na-chamba ng ganun. Sabi ko, di ba? So many times that I could have died in the past. Ang daming beses, ang daming pagkakataon na yun. Nasa call center pa ako noon. Hindi ko makakalimutan, Brad. Alam mo yung madaling araw kasi yung shift namin noon. So, 2:00 ng madaling araw hanggang kung anong oras mang sikat na yung araw. Tapos, uuwi ka ngayon, tirik na tirik yung araw, puyat na puyat ka, 2-3 araw na nakikipag-inuman, yosi pa kayo ron. Tapos ngayon, magmamaneo ka after 3 days na putang inang 2 oras, 3 oras lang tulog mo. Tapos, tirik na tirik yung araw, napapapikit ka na dahil sa sobrang sakit sa mata ng araw, tapos makakatulog ka. Tapos, putangin mo. Ang daming beses nun, Brad. Ang daming beses. Hindi ko makakalimutan. Sa akin pa naman, sobrang lakas sa akin ng mga boss ko. Isang aya lang, sama agad ako eh. Ako talaga nagpapalakas sa mga boss ko. Pipilit ako talaga na tangan na lahat ng boss dapat kilala ako. Ganun ako nun eh. Ngayon, I have fucking hyperacidity, back pains, and so many else in between.
Sobrang daming sakit na itong putang inang katawan na to. Mga maliliit lang naman, hindi ko na kino-consider ng mga sakit yun. Pero paglabas ko dyan sa industriya na yan, tang ina, biglang umokay yung katawan ko, pati mindset ko umokay, pati yung mind fog, brain fog, ang labo ng utak mo, luminaw. Nakakatulog na ako ng maayos, ang sarap ng pakiramdam ko, ang ligaya ng buhay. Makes sense eh. Alam mo bakit? Sa 12 years ko sa industry na yan, 3 beses ako na-operahan, 1 beses ako na-confine. Tamo. Wala nag-resign ako, di pa ako na-hospital ulit. 6 years na. See? Oh, ito, nasa harap ko. Nasa call center. Ilan? 12 years? 12 years? Tangina, 12 years. 3 beses na operahan. Tapos ilang beses na confine. Best na confine. Tapos, mula nung nawala siya sa call center, 6 na taon na siyang hindi na hospital. Tangina, diba? Get the fuck out of that industry as soon as possible. Punin nyo lahat ng pera. Ulitin ko, ipunin nyo lahat ng pera. Mga taga-call center, sumabay na kayo rito. Sumabay na kayo rito. Walang lokohan dito, walang gaguhan dito. Alam nyo to, Project 1M, legit to. Legit to. Wala akong hinihinging pera sa inyo. Kung bumili ka dito, choice mo yan. Choice mo na yan kung bumili ka rito. Kahit hindi ka bumili, sumabay ka na lang. Ikaw din mag-isa makikinabang. Mga taga-call center, nananawagan ako sa inyo, get the fuck out of that industry as soon as possible. Pero bago ka umalis dyan, ipunin mo muna lahat ng maiipon mo sa loob ng 2 taon. Ang luho kasi nung ibang taga-call center, tangina, mayat-maya Starbucks, mayat-maya pasyal, mayat-maya inuman kasama ng mga putang inang mga taong hindi na rin naman nila kilala after 2 years. Antindi. Hindi, team building, kahit pa paano, sagot pa ng kumpanya, may mga team building na ambagan, 5,500, 1,000. Pero sa mas madalas sa pagkakataon, sa dami ng pera dyan, sariling kumpanya naggumagastos para dyan. Most of the time, ganun. Kasi ako, yung mga tao ko, hindi ko pinapagastos talaga. Team building tayo. Tangina, hingi ako ng pondo galing sa management. Pondohan nila tong putang ng team building natin. They want us to perform. They fucking fund us. They should fucking fund us. Exactly. Ganun kasimple. Gusto nyo kami mag-perform? Pondohan nyo kami. Maliit na presyo lang yan para sa performance na ibibigay namin sa inyo. Kami magiging pinakamagaling. Ganun ako sa mga tao ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman ako sa mga tao ko eh. May tao ko, may sakit, sasagutin kita. Ako bahala sa'yo. Pagupit nyo, ako sasalo niya, swimming tayo. Ako yan. Ako lahat yan. Wala ko ikakaltas sa sweldo nyo. Akin lahat yan. You damn make sure that you're going to give me your performance. Yun lang hinihingi ko sa inyo. Yung trabaho ninyo, ayusin nyo. Ganun kasimple. Trabaho nyo, ayusin nyo. Simple. I do you. Ganun kasimple. Sobrang simple nun. Lahat ng gusto mo, putang ina, lahat ng gusto mo, basta justified, ibibigay ko sa'yo. Basta ibigay mo lang sa akin yung trabaho mong maayos. Ganun kasimple. Ganda nun ah. Call center. Tangina. Naalala ko nung panahon nasa sales kami. Puta, ganito. Yung puta, araw-araw, fired up, pumped up. Araw-araw, putang ina mo, nasa na benta? Ganyan na lang tayo? Eto, 1,000. Kumain ka muna, pukin ang ina mo. Ganun kami nun sa call center. Parang Wolf of Wall Street, kung napanood mo na yun. Chinelas, nagdadala ako chinelas. Putang ina, wala tayong benta, ganito na lang tayo, tungangaan lang tayo, hello na lang. Putang ina. Saan pa? Nakakamiss. Miss mo? Chinelas. Hindi naman yung tao yung chinichinelas ko. Chinichinelas ko yung likod ng upuan nila. Tapos syempre, alam naman ng mga tropan, lang yun, biru-biruan lang yun, tawa na lang tayo ron. Pero nasa isip ko talaga, gusto ko silang bumenta. Kasi habang bumibenta sila, pumipera sila. Habang pumipera sila, lalo silang bumibenta. Credit ngayon sa akin yung para sa boss ko. Ganon yung konsepto. Pag dumadami pera nila, gumaganda rin dapat yung performance nila. Hindi dapat sila parang mga bata. Na dumadami pera, dumadami rin absences. Dumadami pera, dumadami rin late. Hindi dapat ganun. Dapat habang dumadami pera mo, dapat lalo kang gumagaling sa trabaho kasi gusto mo pa na mas marami pang pera. Ganun ang mindset ko noon eh. Tapos paglipas na ilang panahon, hindi pera pinaka-importanteng bagay sa buhay. Hindi. Yan ang sagot ko ron. Next question. 1 hour na daw. 3:30. Magandang ending na rin to. 3:30 na rin pala. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. Mahal na mahal kita. Alam nyo na yan. Walang mas totoong tao sa internet bukod sa akin at saka sa ilang piraso pang mga taong konti lang sa internet. Hindi ko kailangan yung pera nyo, hindi ko hinihingi pera ninyo. Ang gusto ko, umayos yung buhay nyo. Kung ano yung buhay ko ngayon, gusto ko makakuha kayo ng parte nun. Yung taba ng utak ko, papasa ko sa inyo. Galingan nyo na lang sa pag-absorb. Sige, maraming salamat. Magandang umaga.